Ngayon ay araw ng Biyernes, November 10, 2023. Time check ngayon po ay alas 6:02 na ng umaga. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Sisikapin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa kanyang termino. Ito ang tiniyak ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Kasunod ng naitalang paglago ng gross domestic product ng bansa sa ikatlong quarter ngayong taon. Kumpiyansa si Secretary Balisacan na on track ang Pilipinas sa pag-abot ng economic at social transformation targets sa ilalim ng Philippine Development Plan para sa taon 2023 hanggang 2028. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 5.9% ang naitalang GDP ng bansa ngayong third quarter ng taon. Mas mataas ito kumpara sa 4.3% na paglago noong second quarter. Gayunman, mas mabagal pa rin ito sa 7.7% na growth rate ng GDP ng bansa na naitala sa kaparehong quarter noong 2022. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang pagbili ng dagdag na 5 units ng multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard. Nagkakahalaga ito ng 29.3 billion pesos na pupondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA loan mula sa Japan. Ayon sa NEDA, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng pagbabantay ng teritoryo ng bansa. This project will further improve the Philippine Coast Guard's capability to respond to threats and incidents within the country's maritime jurisdiction. In particular, the project will enable the Coast Guard to secure important sea lines of communication in the West Philippine Sea, Sulu, Celebes Seas, and the Philippine Sea. It will also help the Philippine Coast Guard combat illegal activities and enforce maritime laws in the Philippine waters. Kabilang rin sa inaprubahan ng NEDA Board ang 28.2 billion pesos para sa bridges projects ng Department of Agrarian Reform. Gayon din ang ukol sa nirebisang terms para sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX Extension Project. Mahigit 90% ng mga gurong nagsilbi sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang nakatanggap na ng honoraria ayon sa COMELEC. Tinatawagan naman ng pansin ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco ang mga electoral board member na hindi pa nakatatanggap ng honoraria na magtungo sa COMELEC offices sa kanilang lugar. Ayon kay Laudianco, kailangan personal na kunin ng poll worker ang honoraria sa COMELEC dahil sa pipirmahang payroll documents. Ayon sa batas, kailangan mabayaran ng COMELEC ang mga guro sa loob ng 15 araw matapos ang eleksyon. Inaasahang ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC bago matapos ang buwan ito ang desisyon sa kaso ng mga nanalong kandidato sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections na sinuspinde ang proklamasyon. Sa huling ulat ng COMELEC, 101 ang mga nanalong hindi pa napoproklama dahil sa nakabinding na kaso ng diskwalifikasyon. Karamihan ng mga ito ay mula sa National Capital Region at Region 4A o Calabarzon Region. Mayroon din sa Cordillera Autonomous Region o CAR, Regions 2, 3, 4B at iba pa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, masusi nilang pinag-aaralan ngayon ang mga kaso. Dapat yan before makapag-formally assume, which is sabi ni Secretary Benhar Abalos ay in 3 weeks. In fact, tinanong din kayo ni Ernest yun kung kailan ba yung 3 weeks. So sabi natin mga before the end of November. Samantala, hindi na rin igigiit ng Department of Education o DepEd ang hinihiling na 150 million pesos na confidential fund para sa susunod na taon. Sa deliberasyon ng 2024 National Budget sa Senado, binasa ni Senator Pia Cayetano na siyang dumidepensa ng DepEd budget ang opisyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya ring kalihim ng kagawaran. Dito hiniling ng Vice Presidente na ilipat na lang ang pondo sa National Learning Recovery Program.
Ayon kay Senator Cayetano, inilagay sa programang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GAS-TPE ang 150 million pesos na hiling na confidential fund sa ilalim ng bersyon ng Kamara. Nasa 718 billion pesos ang panukalang 2024 ng DepEd sa ilalim ng bersyon ng Senate Finance Committee. Mas mataas ito ng 4 na bilyong piso matapos dagdagan sa Senado. DepEd will no longer pursue confidential funds. We humbly request that the funds be realigned to the National Learning Recovery Program because we do not expect good scores for the 2022 PISA results coming out this December. Iniulat ngayon ng Department of Foreign Affairs na 35 lamang mula sa 40 mga Pilipinong lumabas sa Gaza ang uuwi ng Pilipinas. Base sa report ng DFA, 3 sa kanila ang piniling manatili sa Egypt. Ito ay isang nanay at kanyang 2 anak dahil sa kanilang Egyptian na tatay. Habang ang isa naman sa mga ito ay 38 weeks ng buntis na hindi pa kayang bumiyahe. Gayon din ang kanyang kamag-anak na mas piniling manatili muna doon upang bantayan ito. Ayon sa TFA, inaasahang darating sa bansa mamayang hapon ang unang batch ng mga Pilipinong repatriates mula sa Gaza. Kasama rin sa darating ang isang Palestinian na asawa ng isang Pinoy. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nasa ligtas ng kalagayan ng 4 na Pinoy seafarers na nadamay sa nangyaring missile strikes sa Ukraine. Base sa report ng DMW, sakay ang mga ito ng isang Liberian flagship na nakadaong sa may pantalan sa Odessa, Ukraine. Kabilang sa mga nasugatan sa insidente, ang 4 na Pilipinong seafarer na sakay ng barko at isa pang empleyado ng port. Habang may isa naman ang naiulat na nasawi. Ayon sa DMW, mabuti na lamang at hindi napuruhan ng barkong sinasakyan ng ating mga kababayan na nagtamo lamang ng mga sugat. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga ito sa ospital at nasa ligtas ng kalagayan. Nakausap rin ng DMW ang kanilang manning agency upang maibigay ang kinakailangan tulong ng mga naaksidente nating kababayan. Pinaghihinalaan ng isang inside job ang nangyaring cyber attack sa website ng House of Representatives noong Oktubre ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Isa sa mga administrator umano ng website ng Kamara ang nahakang email o ginagamit na cellphone. Bunsod dito na deface ang website ng Kamara, subalit wala namang nakuhang sensitive data. Bilang bahagi naman ng paghihigpit sa seguridad, nagpatupad na ng computer shutdown policy sa mga kawani ng Kamara pagkatapos ng office hours at tuwing weekends. Samantala, bumuo na ng Cybersecurity Committee ang House of Representatives upang palakasin ang depensa nito laban sa cybersecurity threats. Pinangungunahan ang komite ni House Secretary General Reginald Velasco. One of the suspicions was an inside job, no? In other words, yun nga, nahack yung email or cellphone ng one of the administrators. Sinampahan na ng mga kasong murder at theft ng Philippine National Police ang isang hindi pinangalanang suspect at 2 kasama nito sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon alias Johnny Walker sa Misamis Occidental. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa Prosecutor's Office na ng Misamis Occidental ang kaso laban sa 3 suspect. Land dispute ang isa sa tinitingnang motibo ng PNP. Kasama po yan, ma'am, sa iniimbestigahan po dahil I understand po yung mismong kinatitirikan po ng bahay po ng ating biktima na nandun din po yung kanyang, doon din niya sinasagawa yung kanyang program sa sarili po niyang station, ay nagkaroon po ng litigation yan at nagkaroon po ng kaso yan. Isa po yan sa tinitingnan natin, although we are not discounting other angles po regarding dito po sa kaso na ito.
Sa kaugnay na balita, nakapagpaabot na ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng humalon. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, nagbigay din sila ng educational assistance para sa 2 anak ng radio broadcaster. Ito po ay 20,000 pesos na financial aid maaaring magagamit sa kanyang burial at funeral assistance at nagpaabot din po tayo ng initial na educational assistance para po sa mga naulila ni Mr. Humalon. 2 bata po ito na maaaring makatanggap ng initially 5,000 pesos and then maaari din po yung inclusion ng kanilang pamilya doon sa Sustainable Livelihood Program. Samantala, susunod sa GMK News. Meralco magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Half-cup rice bill ni Pangulong Marcos Jr. planong buhayin ng PhilRice. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Celine, Ira, Ian at Tini. Good morning, Kath and Nel, at happy viewing po sa lahat ng mga kasambahay natin na nanonood ngayon dito sa Good Morning, Kuya! Mga kasambahay, samahan niyo po kami uli ngayong Biyernes para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napapanood niyo po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue. And of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. That's right! That's right! Happy Friday mga kasangbahay! At syempre sa ating mga kasangbahay na lagi nag-aabang no, tuwing Friday sa ating mga featured dish. Mamaya po ituturo sa atin ni Nanay Lucing kung paano ba iluto ang Kalbi Jim o braised beef short ribs na isa sa mga traditional food tuwing Chuseok holiday sa South Korea. Abangan niyo po yan mamaya sa ating Cook It Right! Uy, ang sarap! Korean dish pala tayo today. Pero para naman sa ating viewpoint, tinanong natin ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano ba nila naipadarama sa kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang pagmamahal. Sapat na ba ang salita o sinasamahan din nila ng gawa? Ang kanilang mga naging sagot, abangan nyo po maya-maya lamang. Ganda naman nung topic natin ngayon sa viewpoint. Ano ba ipinapakita yung love mo? Abangan natin yan later. At sa atin namang tampok na istorya ngayong umaga, tunghayan ang kwento ng sakripisyo ng isang ina na masikap na nagtaguyod sa kanyang anak at asawang may sakit. Abangan ang nakakantig na istorya sa ating Kristiyano drama. Grabe naman yun. Ilan lamang po yan sa abangan ng ating mga manonood. Kaya samahan niyo po kami hanggang mamaya dahil pasasayahin po namin kayo mga kasangbahay. But in the meantime, magbabalik na muna po tayo sa ating kasaysayan. Isa sa mga pangulong minahal ng mga Pilipino ay ang tinaguriang kampyon ng masa na si dating Pangulong Ramon Magsaysay. Hindi man yan natapos ang buong termino ng kanyang panunungkulan, ay tumatak naman sa puso ng mga mamamayan ang kanyang mga nagawa. Balikan natin ang naging kasaysayan ng naupong ika-7 Pangulo ng Pilipinas sa ating Today in History. November 10, 1953, nahalal bilang ika-7 Pangulo ng Pilipinas si Ramon Magsaysay pagkatapos na makakuha ng boto ng mayorya laban sa tumakbong incumbent na si dating Pangulong Elpidio Quirino. Si Pangulong Ramon Magsaysay ay isinilang sa Iba, Zambales noong August 31, 1907. Taong 1932 ay nakapagtapos siya sa Jose Rizal College at nagkamit ng bachelor's degree sa kursong commerce. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagpamalas siya ng kagitingan at matapang na lumaban sa mga Hapon bilang guerrilla leader. Taong 1953 ay lumahok siya sa presidential elections at pinalad na magwagi matapos na makakuha ng halos 3 milyong boto. Opisyal siyang naupo sa pwesto at nagsilbing ika-7 Pangulo ng bansa noong December 30, 1953. Sa panahon ng kanyang panunungkulan ay maraming mahihirap ang napagpapalagay
pagkalooban ng lupang sakahan. Personal din niyang inalam ang kalagayan ng mga pangkaraniwang Pilipino upang makagawa ng hakbang kung paano matutulungan ang kanyang nasasakupan. Itinatag pa niya ang President's Complaint Action Committee na nagsilbing daan upang madinig ang hinaing ng mga mamamayan. Bukod dito ay napasuko niya ang pinuno ng rebeldeng grupong Hukbalahap na si Luis Taruk. Dahil sa kanyang mga nagawang programa at napanatiling integridad ay lalo siyang napamahal sa mga Pilipino kung kaya siya ay tinaguriang kampyon ng masa. Ngunit noong March 17, 1957 ay sumapit ang isang trahedya sa Pangulong Magsaysay kung saan bumagsak ang presidential plane na kanyang sinasakyan. Ang buong bansa ay nagluksa sa pagpanaw ng dating Pangulo at milyong-milyong tao ang dumalo sa araw ng kanyang libing. Siya pala yung that time, no 1953, kasi February 28 siya nag-resign as Defense Secretary kasi nga tatakbo siya bilang presidente. So yun yung ginagawa niya talaga. Kumbaga bago talaga siya tumakbo as president, ang dami niya ng mga naging posisyon, kumbaga sa gobyerno, 'di ba? Para kumbaga talaga may public service talaga na background na rin talaga siya. Tapos itong si Ramon Magsaysay, alam mo isa talaga siya sa kumbaga hinahangaan ng mga Filipino kasi during that time nung nag-oath na siya, nung nanalo na siya, tapos kumbaga yung mga manunumpa na bilang presidente ng Pilipinas, siya pala yung kauna-una na nagsuot ng barong. Talaga? Oo, sa lahat ng mga naging president natin, siya yung kauna-unahang presidente na nagsuot ng barong. Kaya tuwang-tuwa yung mga Filipinos kasi parang sa pamamagitan ng presidente natin nung time na yun, na-feel nila na may sarili tayong pagkakakilanlan, na hindi natin dapat na parang masyado tayong kumbaga masyadong kumuha ng mga kultura ng iba. Meron naman tayong sarili at maganda pa, 'di ba? Kaya kung nung nakita nila si Ramon Magsaysay, grabe. Kaya nga tinawag siyang kampiyon ng masa. Kasi even yung Malacanang during his term, open for all. Oo, walang pinipiling antas kung ano ka mang klase ng tao sa lipunan, 'di ba? Tapos may kwento pa nga yung lola ko. Alam ko na kwento ko na rin to before na nagsasaka sila dun sa lupa nila sa Bicol. Tapos nagulat sila, kasama na nila nagsasaka si Ramon Magsaysay. Nagulat sila yung presidente nila, kasama nila nagsasaka, di ba? Kaya mahal na mahal siya ng mga tao eh. Milyon nga yung di ba, nung namatay siya. Kasi bilang parang isang mekaniko nga din daw. At saka di ba nag-aral din siya ng ngayon, electric engineering ba ang pinag-aralan niya. Tapos parang sinabi doon, may isa kasing article na binanggit na, kaya siguro magaling siya na i-fix yung mga bagay-bagay. Kasi parang, parang isa yun sa pinag-aralan niya, parang skill niya talaga yun. Kaya bilang isang presidente, parang magaling siya na ayusin yung mga bagay-bagay. Tapos isa sa na-appreciate ko sa kanya, na yung pagtulungan niya sa mga mahihirap. Kasi iba yung, yung lumalapit ka sa masa. Iba yung lumalapit ka sa mga tao. Tapos yung mga proyekto niya, katulad nung isa na nagawa niya, yung NAMARCO, yung National Marketing Corporation, na para tulungan yung mga businessmen sa retail trade. At yung isa na merong parang binanggitin na parang nag-rank ang ating bansa na second cleanest and non-corrupt government during his time. Kaya nakakatuwa, no? Tsaka nakakatuwa yung mga achievements din niya. Kasi sinasabi nga na mas nakilala siya sa charisma niya tsaka sa humility niya. Kasi nga, syempre, since mekaniko, galing din sila sa kasi hindi sila galing sa mayamang pamilya. Kaya kumbaga, may mga naalala nga rin akong kwento ng teacher ko na may mga moments daw na si Ramon Magsaysay, nagsisneak siya sa mga LGUs kapag may mga programa. Tapos, nagdi-disguise lang siya. Tapos, bigla nilang malalaman na kunwari may aberya doon sa tapos biglang magugulat sila na si presidente pala nandyan. Kaya parang rin siya, hindi siya yung nandun lang sa Malacanang. Talagang open siya sa lahat ng tao. Tsaka yung mga achievements din niya when it comes to military. Isa sa mga prioritize niya dati is yung modernization nga ng military. Kumbaga rin kasi siya, parang attached siya sa when it comes to military. Kasi dati nag-serve din siya, nag-lead siya ng isang Western Guerrilla Forces. Tapos, naalala ko rin dito dahil sa Guerrilla Forces, kasi yung lolo ko before, part siya ng guerrilla. Kaya ako dati. Medyo kay Ramon Magsaysay. Tsaka talagang kilala siya sa pagiging makamasa sa tao. Isa yun sa mga dahilan din siguro kung bakit naging successful yung during his presidency na maayos yung issue about dun sa mga hooks, di ba? Yung Hukbalahap nung panahon na yun na ang problema kasi nun, nanggaling sa World War, may mga Hukbalahap na una, syempre yung mga hukbong bayan laban sa Hapon lang nun. Kaso
ayun nga, dahil nagkakaroon ng mga transitions sa iba't ibang mga nagiging leaders ng Hooks nun, parang nagkakaroon ng communist influence. Yun yung naging problema nung grupo na yon. Una, lang sila, against lang sila dun sa mga Japanese forces. Kaso parang na-influensyahan sila ng mga iba't ibang mga tao. And yung mga panahon na yun, uso yung communism kasi laganap yung mga Marxist, ganyan, ng mga propaganda. Kaya tuloy, kumbaga nalihis din yung nila, yung ideology nila at saka yung goals nung grupo na yon. Na isa sa parang naging approach ni Magsaysay na imbis na kumbaga gerahin nila yung mga Hoops. Binigyan niya ng option, sabi niya sa mga Hoops. Hindi naman to verba na parang binigyan niya ng option na all-out friendship or all-out war. Na parang gusto nyo ba maging magkaibigan tayo o talagang magkaaway tayo? Binigyan niya ng option. Yes or no lang. No? Oo. Tsaka pero ang ginawa niya sa presidency nga niya, imbis na parang nag-focus siya dun sa military na gera lang. Naging mas makamasa nga dahil nga dun sa ganung attribute niya. Kumbaga, na yung root cause nung bakit ba sumasama tong mga taong to sa grupo na to, na-address. Kaya tuloy naayos yung issue about sa hukbalap kasi bumaba yung poverty nun, nagkaroon ng kabuhayan yung mga tao na hindi na nila kailangan pang sumali sa mga ganong grupo. Kaya paunti-unti, naayos nila yung issue about sa hukbalahap. Isa nga rin sa pinakamagandang nagawa nitong si Magsaysay, pinalaki niya yung karapatan ng mga magsasaka. Kasi pinaganda niya yung agriculture ng Pilipinas. Kasi 'di ba, kung mapapansin niyo during that time, yung mga magsasaka natin wala silang sariling lupa. Nakikisaka lang sila. So ang ginawa ni Magsaysay, pinamigay na niya yung mga lupa dun sa mga magsasaka para mas maganda yung kita ng mga magsasaka. So yung mga magsasaka, dahil sa kanila na yung lupa, hindi na sila mahihirapan sa pagsasaka nila. And at the same time, 'di ba, mas marami na tayong nakukuha ng mga bigas. Eh 'di ba, imagine nyo during that time, ang yaman ng Pilipinas kasi agriculture tayo eh. Hindi tayo nagkukulang sa bigas, hindi tayo nagkukulang sa mga resources natin sa isda. Kasi pinalawak niya yung karapatan ng mga tao, ng mga magsasaka, sa mahing isda, which is very good, no? Kasi kapag inuna natin kung ano talaga yung resource ng Pilipinas, doon talaga tayo aangat. Kasi ngayon, 'di ba, minsan nakakalimutan na natin kung ano yung para sa atin talaga. Minsan tayo pa ngayon umaangkat ng bigas. Ang dami-dami nating lupa na sakahan. So maganda to na sana hanggang ngayon mai-apply pa rin sa gobyerno. That's right. That's right. At yan ang ating Today in History. Pero dahil Friday ngayon, masarap magkantahan, di ba? Kaya mga kasambahay, ang treat namin sa inyo ngayong umaga ay feel good music kasama ang Ya Bless. Dahil reggae vibes ang Friday Jam natin. Abangan ang chikahan natin with Ya Bless para i-promote naman ang kanilang bagong single na Bakasyon Grande. Mamaya yan sa pagbabalik ng Good Morning, Kuya! Matakot, di mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasagipin kita. Alright, sige lang! Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot dahil ang buhay mo'y walang katapusan. Makapangyarihan ang pag-ibig na hawak mo sa iyong kamay. Ikaw ang Diyos at Hari ng iyong mundo. Matakot sila sa'yo. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako.
Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at gumawa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na magmukhang tanga, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot sa hindi mo pa nakita, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot. Good morning, Kuya! Talaga naman, nakakabitin naman talaga yung performance na yun. Di ba, Tini? Grabe, parang nabuhay yung mga kasambahay natin. Napasayaw nga kayo kanina, kita ko. True. Pero mga kasambahay, kasama pa rin natin ang up-and-coming reggae band na Yabless. Katabi natin si Ganji, ang kanilang bokalista. No? Good morning. Ganji, pakilala mo naman yung iyong mga bandmates. Pero bago yatin simulan kasi yung ating interview, no, pakilala mo sila. Siyempre, bati ka muna sa ating mga kasambahay. Binabati ko lahat ng nanonood na kasambahay. Good morning sa inyong lahat. Ayun, mga bandmates mo, pakilala mo, baka magtampo. Sa keyboard, si John. Yun. Ayan. Sa bass. Ang bilis naman, yun. Si John yan, sa keyboard. Hi, Sa John. bass, si Jam. John. Ayan. Bass. Sa drums, si DJ. Hello, DJ. Sa gitara, si Gray sa gitara. Hi, good morning, Gray. At sa bongos naman, yung percussion, si Kian. Ayun. Good morning sa inyo. O, diba? Handang-handa sila, Joshua, sa naging performance nila. Tsaka tinan mo naman, talagang ngiting-ngiting. Marang may gagawin pa sila later. Oo, syempre. Eto na nga, no, Tini, kasi meron sila palang fandom. Oo nga. Ay, oo nga. Diba, isa pa na yun sa mga tinanong natin sa kanila before, yung kanilang fandom. Kasi balita namin may tawag pala kayo sa inyong fandom. Ito ay ang Pinagpala. Bakit ba tinawag nyo silang Pinagpala? Galing ho dun sa pangalan ng banda namin na Yabless. Kasi ang meaning ng salitang Yabless, God bless talaga. Oh. Kaya lahat ng mga nakikinig sa kanila, pinagpala pag napakinggan yung music nila, di ba? Oo nga, na-bless na. Oo, na-bless na kayo, bless. Naalala ko kasi, Tini, nung nasa Wish to, sa Wish Uncharted, nung kami naka-uniform pa ng Wish Buddies, no, natanong natin sila, kasi bago ko ituloy yung tanong ko sa inyo, meron akong personal question kasi nabanggit nyo noon na kayo, nung tinanong ko kayo about popularity, ang sinabi nyo sa amin ni Tini, hindi nyo iniisip kung kayo ay sisikat ba or yung song nyo ay sisikat ba dahil kayo gusto nyo lang gumawa ng kanta talaga. Gusto nyo lang ma-produce, ma-express yung music nyo. Pero ngayon, kumusta ba yung feeling na kayo nag-guest na kayo, nakakakanta na kayo sa Araneta, di ba? Uy, UNTV Cup. Oo. Kamusta? Feeling blessed. Feeling Pinagpala din. Tsaka yung sinabi naman namin na hindi namin baga iniisip or yung pagsikat talaga. Kasi nagpapaka-realistic lang din naman kami. Pero at the same time, we're doing our part na kahit paano makapag-produce ng music na ma-appreciate ng mga tao. Totoo. Kami nga ni Tini, naalala ko nun, bigla kaming napalapit talaga. Naglalakad kami ni Tini, tapos napahinto kami bigla. Sabi namin, ay totoo nga yung sinasabi nila na sila kapag kumakanta, yung crowd, nalalapit sa kanila. Kasi diba, alam ko nung time na yon, talagang nagla-live tayo, nag-uusap tayo ng dalawa, tapos pag tugtog pa lang nila, tumigil kami parehas. Parang wala kaming trabaho. Parang nandun lang kami, parang audience lang din kami. Talagang dinadala nila kami dun sa parang gusto nilang i-share dun sa kanilang music. Natatandaan ko nga isa rin sa mga sinabi nila na parang kahit isa lang yung nakikinig, basta meron, yung gano'n, talagang kakanta at kakanta sila. At dahil dyan, no, i-congratulate na natin sila dahil sa unang linggo pa lang ng paglabas ng kanta nilang Bakasyon, grande na ako nakapasok agad to sa mga top reggae charts. Ito yung kinuwento sa akin ni Tini, sabi niya, yung Yabless, nakapasok sa top reggae charts. Kaya dahil
dahil doon nakapag-perform na sila sa Araneta, eto na nga, kumusta naman ang experience? Oo, ang crowd, kumusta? Overwhelming. Siyempre, nandun dun yung bago kami mag-start, kinakabahan kami. Hindi namin, kumbaga, parang, paano yun? Maraming tao kasi from tumutugtog kami sa mga bars, mga liit na bars, ganyan. Tapos biglang, ngayon din taon, nagulat kami, di ba? Araneta kami nakatugtog. So, ang daming tao, natutuwa kami. Pero at the same time, pumasok sa isip namin, magre-response kaya yung ganong kalaking crowd. Yeah. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nagkaroon ng magandang reaction yung crowd, sumabay na. Kanta, sumayaw yung iba. So, masaya kami. Grabe yung crowd noon. Talagang pag nakikipag-usap kasi sila pag sila yung nagpo-perform. Kaya yung mga crowd talaga, dalang-dala sila. May mga kumakawa pa ng dance steps. Tsaka even yung mama ko, grabe, parang nung nilabas yung Bakasyon Grande dun sa Wish 1075 na official YouTube channel, araw-araw yun yung tugtog sa bahay. Pang-umaga ba? Oo, tapos nagugulat na lang ako. Minsan kahit nasa banyo siya, nagchuchuru, wari-wari-wak siya. Oo, tapos nung pumunta siya, kasi nandyan din yung mama ko nung mismong UNTV Cup. Sabi niya, gusto ko magpa-picture sa kanila, magpapa-picture ako sa kanila. Sabi niya, sisikat to. Ganun si mama. Kaya ang dami talagang mga naniniwala na kaya ng Yables talaga. Totoo yan. At ako nga, no, kahit sa sasakyan, pag naririnig ko itong Bakasyon Grande, tuwang-tuwa ako, kaya nga nagbakasyon din ako eh. Nakabakasyon 3 weeks din. Nakabakasyon din ako ng Na-inspire, no? Pero Gaji, nabalitaan pala namin no, na during pandemic, doon yung naisulat yung kanta ninyong Bakasyon Grande. Pwede mo bang i-share sa amin yung kung paano yung naisulat o kung paano nabuo yung kanta niyong Bakasyon Grande? Kasi po dati yung Yables, tatlo lang kami nung si Gray, si DJ at saka ako. Acoustic, acoustic variety reggae band. So, mga cover songs yung mga tinutugtog namin. And syempre, bago mag-pandemic, tumutugtog kami sa mga bars. Tapos, nung nagka-pandemic na, syempre, nagsarado yung mga bars. Sila, nakaisip sila ng sarili ng mga pagkakakitaan. Ako naman, parang na-force akong bumalik sa pag-call center, ganyan. Syempre, ang tagal nung pandemic, parang pag nandoon ako sa call center, kumbaga parang hindi yun yung puso ko eh. Kaya parang nasulat ko yung kanta na parang sarap siguro magbakasyon ng buong taon. No? Kasi parang technically speaking, parang bakasyon dapat yun sa lahat ng tao kasi nga pandemic eh. Pero syempre, I need to make ends meet. Kailangan ko magtrabaho. So parang dapat nasa bahay ako Pero kasi kailangan ko magtrabaho. Kaya naisip ko yun na magsulat kaya ako ng kanta about sa pagbabakasyon ng buong taon. So, nasulat ko yung Bakasyon Grande. That was, I think, 2020 pa or 2021, something like that. Hanggang sa pagdating nung 2022, dumami na kami, naging 5 or 6 na kami sa banda. Na-record namin yun. Tapos dire-diretso na. Galing. Marami na nakarelate dun sa bakasyon. Gusto rin magbakasyon. Oo, Isang taon ba pinakinggan mo yung parang feeling mo nasa may dagat ka, tapos parang nagpa-party kayo, umiinom ka ng buko juice, yung gano'n. Talagang specific ka. Kailangan Ano nung una kong pinadinig sa kanya, parang ang sarap mag-Boracay. road trip. Pang road trip. Ayun yung mga tugtugan para walang aantukin sa road trip. O kaya kasama mo yung barkada mo, tapos nag-road trip kayo, di ba? Yan yung mga tugtugan talaga. Kaya nakaka-good vibes. Alam ko, excited na rin yung mga kasambahay nating mapakinggan yan. Pero ito ba, nung ginawa niyo yung melody nito, parang ikaw pa rin ba yung brain nung mismong pagbuo nung kanta? Or talagang buong band? Talagang sama-sama na, kumbaga collaboration na ninyong buong banda? Yung melody po at saka yung lyrics, ako po talaga yung Baga nagsimula siya sa yung parang pinaka-basic na chord progression sa acoustic guitar. Tapos, ni-record ko yun sa cellphone. Tapos, pinarinig ko dun sa mga bandmates ko. Tapos, syempre, acoustic lang yun, tsaka boses. Yung naging collaborative effort, yung hanggang nabuo na as a full band yung tunog. Kasama na yung mga kabanda ko doon. So, nag-isip ng mga intricacies ng mga nuances sa gitara, sa drums. Yun yung feeling ko talaga, nagbigay buhay doon sa kantang Bakasyon Grande. Hindi ko magagawa yun nang wala sila, yung Yables. Pang-opening talaga ng mga events yung tugtugan nila. Yung parang pagpasok pa lang nung gitara, alam mo na, uy, iba eh, di ba? Kaya mga kasambahay, tuloy-tuloy na natin ang Bakasyon Feels sa isang masayang reggae escapade kasama ang Yables Band. Yan. Oo, sige, habang nagpe-prepare si Gaji kasama yung kanyang mga banda, alam mo na, excite ako at natutuwa ako. Nakaka-proud sila. Nakaka-proud. Totoo. Kasi nung
nung in-interview natin sila, naaalala ko na ang kulit-kulit din nilang, ang saya nilang kasama. Kung ano yung kanta nila, ganun din yung nila, yung personality nila. Kaya nakahawa yung audience nila. Totoo. Tsaka nakaka-proud, di ba? Kasi nakita natin sila yung kung paano sila nagsimula, di ba? Tapos yung struggles daw nila sa pagpapasa din ng kanilang entry sa Wish 1075. Kasi naghintay din sila ng ilang panahon bago sila nakasalang. May time pa nga na akala nila parang hindi na sila pinansin. Kasi parang ilang panahon na, tapos parang hindi pa sila kinokontak. Pero naka-line up pa kasi yun, di ba? Tapos nagulat na lang sila daw parang isang gabi, or I'm not sure kung gabi ba nila na-receive yung email or text. Tapos nagulat na lang daw sila, kakanta na sila sa Wish 1075. Kaya sobrang excited din talaga nila. Bahay, once again, let's give it up for Yables Band! Pinaparinig pa lang sa'yo. Simula pa lang. Pampahype. Patikim pa lang. Wari pa lang. Sige nga, sample nga din eh. Uy, bakit ako? Ako pa talaga. Wait lang, huwag yung ita-turn down yung live namin. Pero gano'n, di ba na-feel mo pagbagsak talaga? No? Wala pang lyrics yun. Melody pa lang. Papasayaw ka na. Chuwari-wari. Yun nga, hindi natin natanong kung saan nila kinuhot ang chuwari-wap. Oo nga. Kasi minsan, di ba, sa pamilya, pagka merong mga mayroong kayong sariling mga salita sa Mga pamilya niyo, expression. baka mamaya expression nito, uy, chuwari-wap! Tawag pala sa isang tao, di ba? Pero feeling ko kasi yun yung tumugma ng mga lyrics or words doon sa mismong nabuo nila na melody. Kaya ang galing talaga. Sana magtuloy-tuloy pa na makita natin tong Yables sa iba't ibang mga events pa, lalo na dito sa UNTV, di ba? UNTV. Kaya sana supportahan natin, iparinig natin din sa hindi lang dito sa Pilipinas, kung meron din tayong mga viewers pa online dito sa atin sa Good Morning Kuya na nasa ibang bansa. Share din natin yung kanilang mga awit. Available din naman yan sa iba't ibang streaming platforms eh. Tsaka ang sarap gamitin ito sa mga reels, sa mga nagagawa na ng mga reels, At pala ginamit ko to. Actually, ginamit ko na siya. Tapos may friend ako na nagtatanong siya, tinibigyan mo nga ako ng ng magandang BGM dyan para kasi nagbakasyon siya eh. Punta siya ng ibang lusa, ng Visayas. Tapos sabi ko, ito pakinggan mo, tingnan mo lang kung magugustuhan mo. Tapos tuwan-tuwa siya. And then napanood niya pa ng live. Sabi niya, grabe, halimaw yung mga to. Grabe daw talaga mag-perform ang Yables. Kaya alam ko excited yung mga kasambahay natin. Pero bibitinin muna namin kayo. Hindi pwedeng lahat ng gusto natin bibigay agad. Mahirap manood dito kapag nakaupo lang. Kailangan pag nanonood ka ng Yables, kailangan nakatayo ka eh. Kaya dapat ni-ready nyo na yung almusal nyo para habang pinapakinggan nyo sila, kumakain kayo, enjoy talaga, feel good. Kaya mga kasambahay, balikan na natin ang Yables Band sa kanilang song na Bakasyon Grande. Chuwari-wari-wap, chuwari-wapa, chuwari-wari-wari-wari-wap. Chuwari-wari-wap, chuwari-wapa, chuwari-wari-wap, chuwari-wapa, chuwari-wari-wap, chuwari-wapa, chuwari-wari-wari-wap. Samahan mo kung magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsolusyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Samahan mo kung magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsolusyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Sarap tumambay sa ilalim ng luntiang puno habang may mga ibong nag-aawitan. At sa di kalayuan may mga matatanaw, pangbulaklak at halaman na tila sumasayaw. Sumasabay sila sa saliw ng tugtugin, nadulot ng banayad na haplos ng hangin. Ang batis ay malinaw, pwede pang magtampisaw. Abang sa ulap nakatungaw na si Haring Araw. Pwede rin sa dagat tayong magpunta, nag-aabang na ang buhangin na humalik sa iyong paa. Dalang
Pasinggan ay kinakamusta ka. Ang tagal niyang di nakita ang ngiti sa iyong mga mata. Paglubog ng araw, siya namang sumilip. Liwanag ng buwan, parang tagpo sa panaginip. Tanglaw din natin ang apoy na pampainit habang humihingi ng payo sa mga bituin sa langit. Samahan mo kung magbakasyon, magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Samahan mo kung magbakasyon, magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Halina't ating akyatin ang ibabaw ng bundok habang minamasdan ang hiwaga ng hamog. Paligid na maginaw, medyo nakakaantok. Magtitimplan ako ng kape, sabay magpapatugtog. Ilabas mo na ang gitara, maglatag ng lamesa habang may nag-iihaw ng yempo at tilapia. Tol ng sisilungan, pwede na tulugan. Saan kaya pwedeng isabit ang bitbit na tuyan? Huwag sanang sasangli, sa isip umuwi. Dito sa paraiso, gusto sanang maglagi. Huwag mag-alala kung kapos sa salapi. Kung sa tunay na kaibigan, ikaw ay bawing-bawi. Hey, kahit pa nakakotse, motor, barko, eroplano, mas okay nga siguro kahit na hindi magplano. Ipagpaliban mo na muna ang iyong trabaho. Sa sobrang sipag mo, kailangan mo ng ganito. Wow, kaya samahan mo ako. Hey, yeah, kaya samahan mo ako. Iwanan na natin ang gulo. Samahan mo kung magbakasyon, magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Samahan mo kung magbakasyon, magbakasyon tayo ng buong taon. Kalimutan ang problema at lahat ng iyong konsumisyon. Mag-relax at magsaya ang tanging nating misyon. Oh, chuwari-wari-wap, chuwari-wap-pa, chuwari-wari-wap, chuwari-wap-pa, chuwari-wari-wap, chuwari-wap-pa, chuwari-wari-wari-wap, chuwari-wari-wap, chuwari-wap-pa, chuwari-wari-wap, chuwari-wap-pa, chuwari-wari-wap, chuwari-wap-pa, chuwari-wari-wari-wap. Thank you so much. Ayan. daw, Joshua. Ayan ang Ya Bless Band. Yan guys, please promote your song Bakasyon Grande. Saan ba namin mahahanap yung song nyo? Ayan, now available na sa lahat ng digital platforms. Sa Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube. Ayan, YouTube Music. And syempre, panoorin nyo po yung Wish-exclusive performance namin ng Bakasyon Grande. Maraming salamat po. Yun. Ang Ganji sa buong banda ng Yables. Baka may mga gusto naman kayong batiin o kaya i-shout out. Go ahead. Yan, binabati ko yung aking parents na nanonood, ang aking Agutinis family, at binabati rin ang asawa ko na nanonood. Yan. Thank you so much po. Shoutout sa Cruz family. Hello. Good morning, kuya. Ayan, IS family, yung mga magulang ko, mom and dad, Jason IS, Raquel IS. Yung mga kapatid ko, ayan, shoutout sa inyo, IS family. And mga kaibigan ko na nanonood ngayon, yan, shoutout. And shoutout kay Sia, yung anak ko, birthday ngayon. Happy birthday. Happy birthday kay Sia. Please, promote naman natin yung mga social media handles natin kung saan tayo pwede i-follow ng mga kasambahay natin. Ayan, yung mga social media po namin, yan, Yables Official sa Facebook, ganun din ho sa YouTube. Meron din kaming Instagram. Type nyo lang Yables Official, YAHBLES. And syempre yung Spotify din namin. Ayun, tulungan nyo kaming i-grow pa yung mga social media namin. Maraming salamat po. Gusto nyo namang pasalamatan, Ganji. Go. Ayan, maraming salamat syempre sa KDR Music House and syempre dito po sa Good Morning Kuya. Thanks for having us po. Syempre sa Wish Exclusive po sa UNTV, maraming salamat po.
Oh, nakakatuwa talaga itong Yables. Congratulations sa inyo. We're very proud as your wish buddies din. At syempre bilang parte rin ng Good Morning Kuya, kami ay proud din sa inyo. Thank you so much for joining us, Yables. We wish you all the success with Bakasyon Grande. And we look forward to hearing more from you in the future. Yes. Kita-kits pa sa iba pa ninyong mga gagawin. Yables. Alright, once again, maraming salamat sa Yables Band. In the meantime, mga kasangbahay, dumako naman tayo sa ating Kristiyano drama. Panoorin ang kwento ng sakripisyo ng isang ina na masikap na magtaguyod sa kanyang anak at asawang may sakit. Kung ano ang bunga ng kanyang sakripisyo, panoorin natin. Yan ang nanay ko. Good morning! Gising na! Malilate ka sa school mo yan. Nay, maaga pa po. Basta sa ikabubuti ko, kaya niyang gawin para sa akin. Oh, nandiyan ka na pala. Kain na tayo. Oh, tikman mo yung adobo ko. Sarap talaga ng adobo mo, Nay. The best. Ay, naku na. Ayaw na ayaw kung papasok ang di planchado ang mga damit mo, ha? At dapat, maputing-maputi yan. Aba, syempre, labang nanay yata to. Kailanman, hindi siya nakakalimot magpaalala. Muna yung gatas mo. Ayaw mo bang magpahinga muna? Talagang kailangan ba yan? Nay, finals na po namin bukas eh. Kailangan ko po pong tapusin to. Kaya mo yan, na. May awa ang Diyos. Opo, Nay. Kaya naman ako, nagsisikap akong mag-aral. Gusto ko kasing suklian ang mga sakripisyo ni nanay. Graduate with honors, Miss Geraldine Calma. Ngayong graduation ko, sigurado, may regalo ko mula kay nanay. Na, congratulations. Proud ako sa'yo. Pero, hindi madali yun para sa kanya. Bakit parang malungkot ka? Nay, uwi na po kayo. Miss na po kita. Lagi kang nag-aalala. Matagal ng OFW si nanay. Good morning! Gising na! Malilate ka sa school mo yan. Nay, paano pa po? Anong maaga pa? Dali na! Bangon na! Tandaan mo, siya nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit, lumayaman ang kamay ng masipag. Ayun! Hala! Gising na! Bangon! Ito po ba? Oo, suka! Yan nga! Suka po. Kunti lang po. Huwag mo haluin! O, tikman mo na. The best talaga yung adobo mo, Nay. Oh, sabi sa'yo, the best ang adobo ng nanay eh. Masarap po sana to kung kasama ka. Yay! My favorite adobo. Thank you, Auntie. Ayaw na ayaw kung papasok na hindi planchado yung mga damit mo, ha? Eh, Nay, tinutukso nga po ako ng mga classmate ko. Hindi daw po pang commercial tong uniform ko. Ikaw talaga. Nay, finals na po namin bukas eh. Nay, ginagawa ko po to para sa atin. Na, kaya mo yan. May awa ang Diyos. Ang masipag niyang mga kamay ang nagtaguyod sa amin ni tatay. Na, naipadala ko na ipang-tuition mo ngayon. Sa tulong at awa ng Diyos, magsisipag din ako, katulad ni nanay. Nay, ito na po. Excited na po ako. Mas excited ako sa iyo, nak. Pakisabi mo nga pala sa tatay mo na itutok ang phone, ha? Sige, bibilisan ko. Nasa palengke lang ako ngayon. Salamat sa Diyos sa magulang na bigay ng Panginoon. Magulang
sa Panginoon. Lagi kang nagbibigay, sa'kin ay gumagabay. Laging ikaw ay puyat, pagka ako ay may Kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Kawikaan 31:27. laging nahihirapan nang ako'y maalwana. Marami talagang sakripisyo, no, yung mga parents natin. Actually, may mga problema sila or mga struggles nga sila na tipong hindi na sinasabi sa atin. Kasi talagang, naalala ko nga kasi since may pamangkin ako, kapag nakikita ko talagang pinapalaki yung pamangkin ko, nakikita ko na parang 1 year old to 5 years old, parang ang dami na agad sakripisyo ng magulang. Tapos, hindi niya na malalaman yun paglaki. Kaya doon ko na-appreciate yung mga struggles ng magulang natin na habang nandyan pa rin talaga sila, talagang, siyempre, limited lang yung time nila dito, na iparamdam natin na na-appreciate natin yung mga sacrifices nila sa atin. Kasi, di ba, parang sinasabi nila kapag medyo tumanda na, parang dun mo lang sasabihin na, kumbaga, na na-appreciate mo sila. Kaya habang nakakausap mo pa sila, habang nagtuto pala sila sa mundo, i-make sure natin na they feel loved, na na-appreciate natin sila sa mga sacrifices nila. Kasi sobrang dami nilang pinagdaanan, mga sakripisyo para lang maitaguyod tayo, di ba? Mapalaki tayo na mga tao na may pinag-aralan, and syempre yung may mga, kumbaga, may takot sa Diyos, tsaka yung mabuting asal na tinuro sa atin. Kaya ang dami nilang sakripisyo na hindi nga worth it yung lifetime natin para mag-thank you sa kanila. Ang dami nating ipagpapasalamat sa mga sakripisyo din nila. Totoo. Kaya minsan, di ba, may mga nangyayari na may mga bata na ganyan, na parang nagre-rebelde sila, na parang kapag hinihigpit na sila o dinidisiplina sila, parang negative para sa kanila. Hindi natin nakikita na lahat naman ng ginagawa, laging parang ito na yung ano ba tawag dito? Script ng mga magulang. Parang ito na yung sinasabi nila lagi na parang pag yung mga ginagawa namin para sa inyo, na parang para mapabuti yung mga anak nila. Hindi naman gagawa yung mga magulang natin na parang para ikasama natin. Kaya every time na meron tayong may mga na-encounter tayo na gano'ng mga kunyari, di pagkakaintindihan, syempre, isipin natin lagi, may alam yung mga magulang natin na napagdaanan na nila, may alam sila na tayo hindi pa natin napapagdaanan, na tinuturo nila sa atin yun para hindi, kung sakali man merong mangyaring hindi maganda, dahil na-experience na nila, para hindi na natin pagdaanan yan. Na matuto tayo na wag, kasi minsan may sinasabi sila na gusto nila ma-experience pa muna nila bago sila matuto. Parang gano'n, parang gusto ko ma-experience para matuto ko. Pero kaya kay mga magulang natin, parang nauuna na. Parang hindi na natin ma-experience kung ano man yung masamang na-experience nila. Kaya nandyan sila, gina-guide nila tayo. Kaya wag natin, kumbaga, iti-take for granted yung mga magulang din natin na habang nandyan sila, yun nga, sabi ni Ian, na i-appreciate natin yung lahat ng bagay na meron tayo ngayon. Tsaka yung lahat ng ginagawa natin sa mga magulang natin, di ba? Parang minsan yung nasasagot natin sila. Alam mo, pag ini-imagine ko nga yun, pag sinasabihan tayo ng mga magulang natin, pag yan, ginawa rin sa'yo ng magiging anak mo. Hindi ka pa kasi magulang, kaya hindi mo ako naiintindihan. Yung ganon, di ba? Parang totoo naman, kasi hindi pa tayo mga magulang eh. Yung pagmamahal ng mga magulang, hindi pa natin mafe-feel ngayon dahil hindi pa tayo magulang. Pero, kumbaga, ibigay na natin sa mga magulang natin, yung dapat na ipaparamdam natin sa kanila, di ba? Kasi, hintayin pa ba natin na maging magulang tayo para ma-realize natin lahat ng sacrifices ng mga magulang natin? Sana huwag mangyari na gano'n. Ngayon pa lang na may chance na tayo na ma-appreciate sila, makapag-give back sa kanila, gawin na. Maganda itong K-drama. Time to reflect. No? Yeah. Isip-isip. Samantalang mga kasambahay, antabayanan niyo po sa ilang sandali ang ating balitaan mamaya. And after that, sasamahan naman tayo ng ating naturopathic medicine specialist na si Dr. Bunny Bernardo. Usapang health benefits uli na makukuha naman sa halaman ng tatalakay ni Doc Bunny mamaya. At ang bida for today ay ang Yellow Bells. Paano ba ito makatutulong sa ating kalusugan?
Yan ang sama-sama nating abangan mamaya sa Usapang Pangkalusugan. So please don't change your channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Good morning sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Meralco magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Half Cup Rice Bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. planong buhayin na PhilRice. Vice President Sara Duterte hindi na interesadong ibalik ang confidential funds sa 2024 budget ng kanyang opisina. Panukalang pondo ng Office of the President lusot na sa Senado. Intel funds ng Pangulo muling kinuwestiyon. At grupo ng retiradong military officials itinanggi ang umano'y destabilisasyon laban sa Marcos government. Mas mahal ang babayarang kuryente ng mga consumer ng Meralco ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon sa power distributor dahil ito sa pagtaas ng generation at transmission charges na sinisingil ng mga planta ng kuryente at ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Narito ang ulat ni JP Nunez. Kumpleto sa mga dekuryenteng appliances si Maylin Pendon mula sa Quezon City. Mula sa TV, electric fan, rice cooker, washing machine, refrigerator, plancha at maging ng aircon. Ayon kay Maylin, mula pa noong Agosto ay malaki na ang binabayaran niyang bill sa kuryente. Kung dati ay umaabot ng nasa 1,400 pesos ang kanyang buwanang bill sa kuryente, ngayon umaabot na ito ng halos 2,000 piso. Ito ay kahit nagtitipid na siya sa konsumo. Actually, since nung August, tapos pakonti ng pakonti. Tapos nung nakaraang buwan, mataas na. Mataas na siguro tumaas na mga 3 to 500. Ayon kay Maylin, kapag tumataas ang bill ng kuryente, nag-a-adjust din sila ng budget sa pagkain para lamang pagkasyahin ang kita niya mula sa spa at sahod ng asawang pulis. Dati nag-rice cooker kami. Hindi na kami nag-rice cooker. Ayun lang ang binawasan ko at saka yung heater, yung sa electric kettle. Sa kalan na kami nag-init ng tubig. Yun ang binawas ko lang. Tapos yung oven, yun lang. Instead na dati halos every day kami nagpapainit ng pandesal. Yun, ang ginagawa ko, once a week na lang. At ngayong Nobyembre, kakailanganin na naman ni Maylin na maghigpit ng sinturon sa budget dahil tataas na naman ang singil sa kuryente. Sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 23 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan ito ng dagdag na 47 pesos sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan. 70 pesos kung 300 kilowatt hour, 94 pesos kung 400 kilowatt hour at dagdag na 117 pesos kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo. Ayon sa Meralco, ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng transmission at generation charge. The primary driver was the transmission charge. The reason being is that the ancillary service charge of the NGCP for regulating reserves went up from 23 pesos and 17 centavos per kilowatt hour to 91 pesos and 35 pesos per kilowatt hour. Cost of regulating reserves accounted for around 76.5% of the total ancillary charges. Paliwanag ng Meralco, mahalaga ang ancillary charge upang masiguro ang backup na supply ng kuryente sakaling may biglaang bumigay na planta. Yung electric service, parang dalawang characteristics niya. Yung isa, gagamitin mo yung kuryente. Pero nandyan din yung... Good morning, Kuya! Mga kasambahay, usapang pangkalusugan at ngayong araw, kasama po natin ang ating naturopathic medicine specialist, si Dr. Bunny Bernardo. Good morning po, Dr. Bunny!
Happy Friday to everyone. Makulay ang Friday. Kulay talaga, Dok. Kasi Oo, bulaklak na naman yung topic yes, natin ngayon. Di ba? Looben, ano na to. Ito na yung last series. Pinahuli ko to kasi ito yung very popular pero undisclosed yung kanyang mga properties. Undisclosed? Underrated. Bago ngayon pa lang natin No, di ba malalaman. ganun? Para tama si Tini na underrated talaga among the floral. So, ito yung yellow bell. Yellow very bell? popular yung yellow bell. Yellow. Kaya lang, oo. Pang dekorasyon. Yes, very. Di ba mga hedges? Ang ganda kasi niya, very colorful. Bright color. Ito, merong confusion between, may dalawa kasing klase ng yellow bell. Ito yung sa atin, ito yung Tecoma, meron isang Alamanda naman, yung Campanilla. Sa Campanilla, we call it also yellow bell. Pero itong pag-uusapan natin na merong property, kaya nga healthy beyond bright color. Beyond bright yung yellow bell, ito yung Tecoma, Alan. So, it belongs to, ayan, ang gaganda. So, ito yung yung viney, o the shrub siya, viney siya. Yung isa kasing klase na parang mga trumpet. Puno siya, Dok, no? Yung isa. Yeah, oo. So, ito naman, talaga naman pag bumulaklak, talagang, naka-open and then pa-upright. Hindi Yellow pababa. bell. So, magkaiba po sila ng family. Ito, Bignoniaceae, yung family niya, Tecoma altans. At ito, would you believe, nung nire-review ko yung mga documents, ginagamit na siya 15th century pa. Sa mga anong bansa usually ito ginagamit? Siya nanggaling, very indigenous siya sa Latin America, specifically sa Mexico. And in the Bahamas, siya yung national flower ng Bahamas. Kaya yung mga Bahamas, di ba kita yung mga naglalagay sila sa tenga nila. So very bright colors. And even in Virgin Islands, one of the states sa US. Kasi parang ang occupants nun kasi mga Mexican, mga di ba, mga from the Bahamas. So doon, very prolific. And then na-introduce siya sa atin sa Pilipinas. So, napakaganda naman. True enough, naging one of the popular among yung mga nag-ornamentals. Ang hindi natin alam, nung ni-review ko, there about, hopefully hindi ako magkamali sa figure, 270,000 literatures na meron siya doon sa Ethnopharmacology Journal. Okay. So, ibig sabihin, gano'n na pala katagal na marami. Ako kahit ako na. And in the Mexican medicine, number one, makikita mo, ginagamit nila for, yung unang-unang ginagamit ng mga Mexican Indians na mga ano nila, indigenous people, is for anti-venom. Venom? So, kung kayo ay nakagat ng ahas, scorpion, or even kahit daga, yung mga dagat ng kaga, kasi daga, meron yung venom eh. So, ginagamit nila yung concoction, the flower. Actually, sa literature, sinasabi from the roots to the flowers, but mainly leaves and the flowers ang ginagamit. Buong halaman pala talaga. So, dinidikdik nila yung gumagawa sila ng poultice. Parang mixture yung... Alam mo, nung ginawa ko kagabi, inano ko to pinay-em ko sa aking grill para yung iba nagtatanong. Kita ko nga, Dok, Sabi na, Dok, ano ba bukas? Nagtatanong. Sige, habang nagagawa ko kagabi, sige nga. Kaya lang mag-isa na ako kasi gabi na. Kaya ako lang mag-isa. Wala nagbibideo. So, nung kinuha ko na talaga yung flower after the infusion, talagang medyo slimy siya. Parang gumamela. Slimy din siya. So, nung ginaano ko, so pwede rin siya talaga sa mga poultice, pwede siya sa skin diseases, sa mga wound healing. So, yun unang ginamit. And true enough naman, out of the 113,000 plus na documents, na mga scientific evidences, number one ang isang nakita doon, napakarami. There are about 120 compounds, beneficial compounds. So, meron siyang tannins, meron siyang phenols, meron siyang flavonoids. Ito yung mga pinag-uusapan natin. Ito po yung mga chemical properties na tumutulong sa mga sakit natin. And then meron siyang antiquinone. Ano po yun? Ito antiquinone is for, meron siyang quinone na pwede for pagpaluag na maugat sa puso. So yun, kaya meron siyang quercetin. So kung manirinig yung quercetin in the and then even meron siyang steroids. Meron siyang natural topical na
Meron siya ring phenols. So, ito yung mapakaganda. Imagine mo, napakaganda ng properties niya. Kahit ako na-amaze kasi nung nire-review ko yung ethnopharmacology niya, ito kasi yung mga chemical properties and pharmacological properties na mababasa mo yung chemical. Sabi ko, ang ganda nga. And then, of course, the number one na ginamit nila sila is for hyperglycemia, yung mga nagdadiabetes. Ay, okay. Kasi true enough naman, yung pinakadalawang popular niya kasi from Tecomin, Tecoma, meron siyang Tecomin, yun yung properties na na-extract. Tecohistamine, para siyang anti-allergy. Naririnig niyo yun? Histamine. Basta antihistamine. Yan, oo. Sa ano yan? Doon mo sa bulaklak o sa flower. dahon? Sa flower. bulaklak. Yung dahon meron siya. Yung flowers meron siya. And then meron ganun. And then, ang related niya na family, na merong halaman na very popular, na ginagamit din yan on medicinal, yung Pau de Arco tree. Ano naman? Yung mga elderly, alam ko yung mga SK, mga sinaunang kabataan nakaka-relate. Kasi yung popular na Pau de Arco, yung pong pinapapahid na parang liniment. Yun na yung pabango nila eh. Yung mga oil. Parang kami din minsan gano'n na, yung napabango namin. Oo, di ba pag masakit na ito? Pareho sila ng family ng yellow bell. Kaya talagang, para ako tuwan-tuwa kasi parang binabalikan mo yung botanical properties niya. And then, if you notice, ako din, nireview ko yung isang PubMed, yung publication on medical. Kasi meron isang lumabas na tablet na Tecomin. Na may Tecomin ang pangalan. So, nung nire-review ko, anti-steroidal talaga siya na. Sabi ko, meron na palang ganito. So, sabi ko, match mo yellow bell. Parang na-amaze ka sa kanya, kaya nga underrated. Parang alam na natin. Marami nga nagtanong dun sa pinost ko kagabi sa story. Dok, akala ko, ano yan, nakakalason. Dok, akala pwede pala yan. So, sabi ko, hindi po, yung isang yellow bell yon. Kaya nga, sinabi natin magkaiba. So, hyperglycemia. Second is may anti-inflammatory. So kung kayo po may mga inflammation. Second is anti-spasmodic. Kung kayo po yung sa mga tiyan natin. Diba kung nagutuman ka na hindi ka kumain ng tama sa oras, yan, nagkakaroon na acidity. Or kung kayo po ay merong abdominal distension, yun hindi ka natunawan. True enough, kagabi kami ni Sis Malu, kasama ko sa bahay, assistant ko. Pinainom ko siya, kami gano'n na, inom tayo, ganyan. After na uminom talagang ano siya, sabi niya, bakit yan? Sabi niya, tapos nag-fart na siya ilang beses. Wala naman po amoy. Ganyan maganda. So, ang ganda niyang gano'n. Then second is, third is, hepatoprotection siya. Ano po? Hepato is for the liver. Okay. So maganda siyang liver cleanse. So kaya alam niyo yung mga Mexican, 'di ba, mahilig sila sa mga Mexican wine and hindi natin i-encourage kayo uminom. But ito pala yung ginagamit nila na the following day. Ano nga ba tawag doon? Yung, hindi kasi ako umiinom. Yung hangover. Yun. Yung ginagawa nilang hangover tea. Hindi ko po kayo ni-encourage uminom kasi may yellow bell. Ayan. Pinakikita ko lang po sa inyo na maganda siyang hepato. Para hindi po mag-accumulate yung mga alcoholic fatty liver diseases, yung ALD. So, yun. So, kung matataas, halimbawa, nag-accumulate na yung fatty livers natin, lalo yung mga babae. Kasi may tendency po na sila nag-accumulate ng fats. Yon. Tapos, especially kung tumataas na yung accumulation ng mga glycogen, tumataas na yung carbs, tumataas yung cravings for the sugars, sweets, mga babae. So, ito po ang magandang cleansing na partner na tea. So, yun. And then, of course, syempre floral siya. Meron siyang menstrual cramps. Yung may mga menstrual cramps ng mga babae. Parang, nakaka-relate yung katabi ko dito sa binuking. So, yun. Tapos, ang isa pa is, dahil meron tecohistamine, siya isa pang properties, is maganda plus the flavonoids na nakikita. Is meron siyang nakikita sila magandang pag-aralan na ituloy-tuloy kasi anti-cancer properties. So yung tumor, napiprevent niya yung pagkalat ng tumor ng may mga cancer. Actually, lahat po ng
mostly na mga ginawa kasi for cancer are in vitro. Ibig sabihin sa loob ng laboratories pa lang. Okay. So may mga gandang results. So sabi ko nga, bakit hindi natin we go beyond? Kasi kung meron naman siyang steroids, kaya kung kayo po ay may mga pain, so tapos syempre may allergy kayo sa mga tawag di antibiotics or may resistance kayo or hindi kayo pwede ng steroids, lalo kung may mga skin diseases kayo. So you go for the natural steroids. So meron pwede nyo pong gawing para siyang tea, pwedeng gawing parang infusion sa water lang na parang tubig ninyo. Pwede nyo gawing juice kung gusto nyo gawing. And then pwede po rin din sa culinary ninyo kasi meron siyang mga culinary preparation na kasi may nakikita akong na powder na binibenta sa Europe na mga yellow bell. Kaya lang kasi hindi natin alam yung kasi alam natin yellow bell eh. Pero may mga tecoma powder, ginagamit siya for lubricant kasi nga slimy siya. So ginagamit for pharma, ginagamit for nutraceuticals, even in cosmetics. So napakaganda. Pero so, marami siya sa mga preparation naman, Dok, ng yellow bell, para naman yung mga recommended sa kanya, dapat ba sa kanya, ano lang, Right, tulad ng iba, ini-infuse natin or pwede ba siyang pakuluan? Ano ba yung mga ano niya, tips na para sa pag-preparation ng yellow bell? Oo, yun. Ang maganda kasi nito sa yellow bell, very ano siya, very, ano tawag dito, pwede siyang fresh, pwede siyang dried, pwede siyang versatile. Oo, yung ganun, parang artista. Iniisip ko yung artista. Kasi ko, ano ba klase artista? Para siyang flowers for all season. Yung, para si Ate B. Hindi komplikado talaga. So pwede siya kasi all year round din yung pagbulaklak niya. Oo. Ang maganda po nito, wag niyo pong intayin na mahuhulog na kasi yung iba So at least sinasabi dun sa botanical na pag from the flowering, so may binibilang sila na mga 10 to 11 days from the flowering you can harvest the flowers. Ano siya, ita-dry naman yung flower? Hindi talaga dapat yung mga mahuhulog na? Oo, dapat hindi mahulog. Kasi syempre mababa yung Ikaw yung magpipick yung freshly pick na dapat from the flowering, bilangin mo yung puli, and then you count mga 10 days and you start harvesting. So maganda daw yung properties doon. And then, ang maganda niya, you pick it in the early morning or late in the afternoon para daw walang trauma in terms yung, syempre mainit masyado, tapos sa harvest mo siya. So nagkakaroon ng evaporation, condensation. So nawawala yung ibang bumababa yung mga flavonoids, yung mga polyphenols. Pero after harvesting, Doc, mga ilang oras siya na kailangan parang ma-consume na kagad? Or ma-prepare na siya into something na pwedeng i-consume na? Pwede naman siyang basta alimbawa kung gusto mong i-preserve siya ng fresh, you can put it sa chiller o ilagay niyo lang. Ang sinasabi nga nila, lagyan mo ng paper, paper kasi very delicate yung kanyang petals. So yung ganon. And then, siguro mga 2 to 3 hours, pwede naman na ganon. Basta as long as nag-air, na siya, nag-dry. Kasi minsan may matubig matubig din, oo. So kaya dapat ng mga 2 to 3 hours, pwedeng ilagay mo sa paper towels kung gagamitin. Kung hindi naman after overnight, pwede siya. Pero kung gusto niyo namang medyo lantan na less ang water, you can air dry. Ang ganda naman niya kasi dikit-dikit siya, parang may mga branches. So pwede mo isabit sa sampayan na maliit sa kitchen. And then habang piniprepare mo na, halimbawa gusto mo pa yung mga ibang ingredients. So nalalanta siya ng konti. Pero ang ganda-ganda pa rin naman ang gamitin din yung fresh din. Kasi ako, I use the fresh one. And then kung gusto niyo naman pong i-dry, at least it will take, kung may dryer kayo, pwede pong i-dryer. Pero kung wala naman po, wag lang pong sun-dried. Huwag diretso sa sunlight kasi nababawasan yung color niya. Sabi natin, pag mas maganda, pag makulay, mas maganda kasi yung pigmentation. So, yung mga xanthopills niya, yung properties, mas maganda. So, ang ginagawa is air dry lang. Matagal-tagal lang ng konti, siguro mga 2 weeks. And then, before nyo gigilingin. Gigilingin po. Oo, gigilingin na pino. Depende po sa consistency. Pero kung gusto nyo, pwede nyo gamitin sa condiment. Yung mga condiments. Or sa tea. Gusto nyo. Pagkagiling, Dok, ano nang gagawin after that? Pwede nyo ilagay sa isang tightly jar. Or kaya may mga
plastic kayo na may lock, na maganda yan. Pwede nyo i-store and dry it. Or kung gusto nyo sa sa mga apothecary o yung tinatawag nating parang pharmacy. So may mga jar kayo, and then lagyan nyo ng label, and then you put, para alam nyo yung kukunin nyo. Kasi pag air dry siya, you maintain the color yellow niya, the bright color yellow. Yung Yan. sa salad, di ba, Dok, pwede ba siya sa salad? Yan, oo. Yun lang din. Pwede po siyang freshly na gugutay-gutay nyo. If you have lettuce, lagyan nyo ng hikama. Ano bang hikama? Yung singkamas. Singkamas. Yan, singkamas. Kasi maganda siyang blending. Kasi parang feeling ko may aftertaste. And then you add, pwede po siyang pagsamasamahin ng mga pinag-usapan nating gumamela, yung petal ng roses. Hindi siya pwedeng balian ng mainit na tubig, Dok. Maano siya, malulusaw agad. Okay. Para siyang seaweed. Alam niyo yung seaweed na pag nabanla na tutuno, parang gelatinized siya. So, hindi rin magandang tingnan. Parang hindi so, fresh lang, then hugasan lang, then you gutay-gutayin po ninyo. Then you add with your lettuce, and then your hikama, and then the carrots, and then pipino, boila. And then, alam niyo bang pwede niyong gamitin siyang parang sauce na parang sweet, and then pwede rin siyang parang gusto niyo sa mga chips. Paano yan? So, ang gagawin niyo po yung slimy kasi siya. So, pwede niyo po siyang ilagay sa isang water ng ganyan. Tapos, pag nakita niyo na nag-color na, kunin niyo po. Tapos, lagyan niyo ng konting honey or di kaya sugar, and then you slow fire lang, pakuluan yung slow fire, magiging sticky siya ng konti. So kung gusto niyo yung deep, yan, Yung or sauce, consistency yung ng parang mga dip. Tapos ang gawin niyo, kung matamis yan, so lagay niyo sa salad para kay may vinaigrette. Tsaka niyo lagyan ng lemon, yan, and then pwede niyo na i-pour doon sa inyong salad. Pero kung gusto niyo naman po siyang parang medyo spicy. Spicy. Yan, maganda po siyang partner ng kimchi powder. Aba. Wow. Yan, kaya doon sa galing sa Korea. So parang, tama-tama. So, pwede po siya napakagadyang blending. And then you start, kung gusto niyo yung mga chips ninyo, na ididip niyo doon, and then you fry it. Yung mga local, sweet potato, cassava chips, yung mga ganun. Pwede po ididip niyo and then you fry it. Nako, ang ganda-ganda yung mga fresh po yung nyo. Pag naluto nyo, naandun yung hindi siya kagaya nung iba na ilalagay lang. Di ba, magpa-fry ka muna. And then you put the powder or the flavoring sa mga cheese. Ito po, kasama po sa pang-coat cooking. niya. May binanggit po kayo kanina sa aftertaste. Ano yung aftertaste? Siguro very sensitive lang din ako na para lang siyang, alam mo yun na parang yung feeling na pag na-take mo siya, parang may taste siya na something na iiwan na parang sparkle na yung sa dito sa lalamunan. Kasi nga, maganda siya sa sparkle na, alam mo yung soda? Parang sparkling water. Parang may carbonated. Kasi nga antispasmodic, so maganda siya sa tiyan. And take note, maganda rin po siyang dewormer. Aba. Sa mga Merong mga alaga. Merong mga alaga, anti-tumitic, mga antimicrobial. So, kung kayo po feeling niya yung lagi may mga allergies. Yung halimbawa hindi mo alam na yung allergies mo, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam sa mga hives and everything. You can take yung yellow bell water or yellow bell juice. So para po yun ang inyong cleansing, antimicrobial and antibacterial. Dok, pag mga ganun, mas okay po ba na iinumin yung yellow bell kesa yung parang ipapahid mo? Kasi di ba po nabanggit nyo pwedeng ipahid? Correct. Mas okay po ba na inom Sa mga or yung may pahid? allergies? O pareho? Yes. Pag Pareho allergies. siya. Maganda kasi syempre kung may allergy ka, blood cleansing din yun eh. And at the same time, kung gusto mong poultice na gano'n, so, hindi naman siya, wala siyang amoy. Pero ginagamit siya sa perfumery. Take note, meron siyang napakagandang oil na fatty acid oil. Na oleic acid, linoleic acid. Kaya ginagamit siya sa perfumery. Oo, sa perfume industry. Kaya sabi ko, nung inaamoy ko nga, alam mo, nung ginugutay ko, sabi ko, meron nga siyang distinct. May amoy. Siguro yun ang distinct taste niya. Na ganon. So, sabi ko, meron nga siyang amoy. Hindi lang, kaya nga underrated talaga siya na bulaklak. Na na-amaze ka with all the properties. And even kung gusto niyo pong maganda na natural conditioner, kasi nga, di ba? Ay, pwede rin. Yes.
Yes, oo. Sa buong katawan. Ano yun dong ipe-prepare, didikdikin siya tapos tsaka siya iaan? Yes. Kung halimbawa, hindi kayo magsishampoo today, and then mga 5 minutes to 10 minutes kayo bago maligo, i-apply nyo na. And then you cover it with katsa para kayo nag-hot oil. Eucalyptus oil, no? Para Yes, so kung gusto nyo may scent or mga minty, lavender, you can, kaya ginagamit siya sa perfume. Kasi sabi dun sa perfumery, I go beyond yung research ko. Sabi ko, ano bang ginagamit? Ano siya, stabilizers ng mga oils. Na base. Para siya kasing yung panggitna na base, tama. Na gano'n na, kasi nga, yung oleic acid and linoleic acid, para siyang equivalent doon sa coconut oil. Wala lang siyang distinct nutty oil. So, ayun ang wala sa kanya. Kaya, gustong-gusto siyang i-partner sa ibang Maraming mga essential uses oils. talaga. Ang dami niyang uses. Kaya ako na-amaze. Kaya this time, sabi ko, aside from juice, itatry ko nga yung aming mga kamote. May Yun nga, peeler Doc, i-share nyo nga po sa amin. Ano po ba yung neto? So, meron tayo ditong I prepared kimchi chips. Kimchi chips? Oo. Kimchi chips pala. Kamote chips. Kamote chips Okay, with kamote yellow siya, Doc. bell, yellow bell extract. Paano na-incorporate yung Di ba may kimchi powder? So, gumawa ko ng puree, pure yon yung yellow bell, dinikdik mo, and then piniga mo siya, parang ginata. Okay. And then you add the kimchi Yung powder. And then you dip. So, nag-slice ka, pinatuyo mo yung kamote, you dip it, and then you fry. Okay, parang yun yung naging coating. Bagong yung butter, bagong prituto. So, true enough, mama, pa rin naman. So, kaya may kimchi flavor. Kasi kailangan. So, plus of course, kasi nga may sparkling properties. Tinignan ko kung ano yung pwede sa culinary. So, dapat medyo spicy and then tamis nung kamote. sparkling. Hindi na Dok maapektuhan nung pagpa-fry natin yung property na Hindi pa rin naman. yellow Kasi, bell. Oh, nice. Kaya yung sabi ko, tinignan ko nga. So, ang ganda niyang blending. So, hindi nag-aagaw yung flavor nung yellow bell and the kimchi. Ako naman, hindi rin ako mahilig kasi masyado sa spicy. Doc, yung But nito, try yung enough. flavor nito na parang maalat. Galing lang to dun sa may powder na Yeah, kimchi. ready na. Okay. I got the, hindi po kasi ako marunong mag-prepare ng kimchi powder. I got it from my organic store na kimchi sa friend ko na Korean. So, yan, unti-unti muna tiningnan ko kung gaano siya magbi-blend. So, baka manghang masyado or something. And then, yon. So, prito lang po, slow fire lang po kasi para lumabas yung crispiness yung kamote. The usual, yung kamote nyo po, i-chips yun na kung may peeler kayo. And then, i-air dry nyo muna. Huwag nyo po idiretso kasi malambot. Oo, pag dry na po siya, tsaka nyo i-dip doon sa inyong pinrepair. Yung butter. And then yung butter Yun na, na. then you prepare. Nako, Doc Bonnie, natutuwa yung mga mommies niyan, lalo na dun sa mga gusto mag-prepare ng mga food sa mga anak nila. Di ba yung, mami, gusto ko ng chips. Gusto mo ng chips, Ayan yung pwedeng i-prepare. Correct. Healthy pa. Correct. And then, yung sa atin namang juice, sparkling yellow bell, yung juice natin, sparkling, kasi nga, yun yung natitaste ko. So, 1 liter and then 10 bulaklak. So, i-infuse nyo po yun sa pinakuloang tubig. 1 liter, And 10 then, bulaklak. pagkatapos palamigin nyo, salain. Ang sinama kong fruit dito is passion fruit. Uy. Wow. Passion fruit. Meron puree na passion fruit, so I added. Doc, di ba may sinasabi ka before na parang pag sumobra na, may mga parang fruits na hindi siya pwedeng pagsamahin with dun sa flour natin. Kasi parang susobra na sila dun sa isang particular na content nung isa, tapos yung isa sinamahan mo pa susobra. So, ibig sabihin, Doc, maganda yung properties ni passion fruit tsaka ni yellow bell pag pinagsama. Correct. Walang magkokontra Yes, doon. so yung color nila plus yung blending yung lasa nila. Kasi pag ginawa natin yung lemon, parang nagiging anong feeling ko, yung sausawan, yung Suka. Ganun. So, nag-try. And then I try pipino. Okay din naman pipino, kaya lang halos Ibang gamit na natin. So, para sabi ko, I look for some fruits yan. So, yung passion fruit, Filipino, then underrated. Pareho sila underrated na fruit. Yung yellow bell and the passion fruit. So, the perfect yung So, yung blending nila.
Pero ito, Dok, So, tikman niyo. itong juice po natin, pwede siyang araw-arawin or hindi naman, or parang ano lang, from time to time lang. Actually, kung gusto mo lang naman din. Pero pwede siyang daily kasi Okay. refreshing drink siya. So, cleansing, kasi lalo na kung may liver issues, so pwedeng ganun. Cleansing. And then, of course, pwede naman kung gusto mo yung magkaroon ng other variety, you add other fruits na Yung pwede pag-consume nito, Doc, dapat ba pagkagawa natin ng bawa 1 litro, ubusin na natin agad? Oo, supposedly gano'n kasi fresh yung ginamit natin. Okay. Pero unless, dinagdagan ko pala, hindi nawawala kasi dito yung ating 60 ml na probiotics. Yes. Kaya may gano'n. Kaya merong probiotics. Kombucha pa rin, Doc. no? Kombucha pa rin ang Kombucha pa din. So kaya gano'n. Hindi ko make Hindi ko rin ako din eh. Parang siyang carbonated. Pero wala siya. Kain kayo ng... Parang wala. Meron po bang parang distinct na matapang na lasa yung yellow bell? Kasi parang hindi ko malasahan yung... Parang wala siyang ano, masyadong... Opo. Yan, ako Wala pong nalalasahan. lasa- Wala pong lasa yung ano, Yung yellow bell. Pag ginuya mo, wala. Pag fresh, wala eh. Pag salad. Pero parang meron siyang naiiwan sa dila. Yun. Doc. Ganun. So kung nalalasahan mo yung taste ko, na parang merong, parang feeling ko, ang tawag ko, lasang kahoy. Ganon. Wait nga. Oo. Hirap Or na nakakain na ba kayo explain, ng, ano? oo. Pero may ganon. Kaya sa yung perfect. Pero masarap. Carbonated na something. Oo. Parang may So, if you want pineapple to, na. na-try nyo na may chips. Opo, Dok. Ito masarap siya, din eh. Masarap siya may chips. try nga natin yan. Parang hindi mo pa na-try kanina. Masarap siya may chips and you have to drink it. Oo. So hindi mo siya may, ako na hindi namin may explain kagabi. Deep fried ba to, Doc? Oo, deep fried. Pero pwede rin naman po natin itong gawin na parang bake po ano. Air fry. Pwede Oh, rin. air Yes, fried. perfect. Kung ayaw niyo po ng mantika, Sarap. Ayun, na ano ko sa Doc after. may... The slimy. Oo, may mga Ganun ganun. pa rin Hindi siya. ko dyan sa kamote. Ito din, imagine Hindi ko naman sa parang pwede kamote siyang kasi gawing dry yung Kamote, di ba? ice candy din. Oh, so yun po yung ano. So ito matutuwa yung inyong mga mommies. Matutuwa, perfect combination. Kung ayaw nyo masyado maangha, you remove mga kimchi ng konti lang. So pwedeng mas more yung ano. So, pero kung gusto nyo, halimbawa yung mga, kasi yung mga may mga guys na mahilig sa ice spicy. So yun daw yung perfect na sinasabi. Alright. So ayan, so pwede po kayong ano. So ito yung underrated na yellow bell, pero napakaganda, napakaraming properties na makakatulong sa inyo. Kaya kailangan nating tingnan lang sa bakuran, you can prepare a healthy drink and a healthy snacks for everyone. Yun, no? Nakakatuwa talaga to. Iba-iba yung mga preparation ng mga food na pwede natin gawin. Na nakikita lang naman natin sa ating paligid. Hindi lang natin nabibigyang pansin, ano? Pero Doc, ito meron po tayong social media questions. Galing po kay Laura Santos. Doc, Bunny, ano po kayang mainam para sa tuyo o dry po ang bibig at lalamunan? Inuubo na rin po ako pero matigas pa po. 40 years old po ako. Marami pong salamat sa kasagutan. Nako kay Laura, so, ngayon lalo na po ngayon kasi papunta tayo dun sa cold season. Yan. Oo, kaya hindi nyo naintayin na ubuhin kayo. So kumakati pa lang lalamunan, the best remedy ko po yung warm water, lagyan nyo ng pinch of salt. Rock salt ang ilagay nyo or sea salt or Himalayan salt. Pinch lang and then 1 calamansi or half lemon. Daily po yan pagkagising nyo. I-encourage po yung lalo na kung may panis na laway kayo. Yan ang maganda kasi transfer molecules yan. Yan po yung stem cell naturally na binigay sa atin. I-encourage sa dumami para maproteksyonan yung bibig, lalamunan, tsaka yung respiratory section natin. And then, wag mo na kayong actually, yan po yung maganda, yung fermented saliva. Kain muna, Doc. No? Opo, kung meron na siyang inuubo, kung gusto mong natural, kung ubo na talaga, you mix 1 tablespoon ng honey and then half lemon, then mix mo yung gumawa ka niyan. Then 3 times a day before meals, yun ang gagawin mo, Laura. Dok, parang may question lang po ako. Kasi ngayon po medyo nauuso po yung mga propolis po. Kasi parang lately po kasi nagkakaroon po ng virus po sa atin. May mga nadidinig po ako na yung propolis po. Actually ako, Dok, nag-take po ako ng propolis spray. And effective po siya sa akin. Sa mga ganito pong cases na medyo matigas nga po or dry po, pwede po ba sila mag-take ng mga propolis spray po na ito? Actually, meron kami sa clinic.
Yeah, meron akong Brazilian propolis na ito yung natural antibiotics ninyo. So, Opo. propolis from the bee. So, may mga capsule preparation, meron po siyang, kasi kailangan in paste or liquid form siya. So, Opo. meron kami yan na natural anti-inflammatory, and at the same time, meron po siyang mucolytic siya, parang ganon. And then, at the same time po, protection sa gut natin. Yun. Okay, ito naman po, Doc. Another question from Romer. Doc, nais ko po siya ng humingi ng tulong kung paano po kaya maaalis ang hindi magandang amoy ng katawan. Kasi kahit po bagong ligo pa lang, basta't mapawisan po ako, nagkakaroon na po ako ng hindi magandang amoy. Nakakaapekto po ba ang overweight kaya ganon? Salamat po sa inyong payo. Nako, oo. Tama-tama kay Romer. Last time, diniscuss niyo kay Dr. Lulu kasi it's a good friend of mine. Minsan pwede galing sa sweat gland. So you have to check yung pinakain nyo, check nyo, may mga medications kayo. Siyempre, kung may bigat ng konti, yung mga sebaceous glands, yung mga fatty accumulations, so pwede po yung magbigay ng hindi magandang excessive, So, the best way is, ang gawin mo is, kailangan mo i-check yung activities. Kailangan mabawasan. And then yung kinakain, so avoid mga spicy, mga fatty foods. So ganun, neutral foods lahat siya. So even the gulay and mga prutas. And the same time, kung gusto mo yan, ang isang ginagamit ko for detoxification, ito magandang liver cleanse. Minsan kasi hindi gumagana yung liver kasi is one of the factory for liver cleansing. Yan ang pinakang cardinal organ of the body. So, pwede mo yung ganang liver cleanse. For 4C, kung gusto mo ng mga juicing, yung 4C, yung coconut, yung celery, yung cucumber, and ano ba yung isa? Carrots, yan. So, imimix mo blender mo. Pwedeng juicing, pwede. Daily, at least mga half liter ka, 500 ml daily. So, magandang detoxification, pati yung mga sweat glands mo, yung mga sebaceous glands mo, matutulungan yun sa'yo, Romer. Yun. Ito, Doc, another question po from Richard. Doc, may pwede bang mga herbal medicines din po kaya na makakatulong po para po sa mayroong hernia? Salamat po. Nako, kung may mga hernia na si Richard, ang ginagamit ko rito is virgin coconut. Virgin coconut oil. Ito naman external, both iniinom para makatulong laxative kasi pag may hernia ka, pwedeng pag tinahirap o tatamaan, pwedeng dumugo, masugat. And then the same time, pagkaligo mo sa morning, kung saan nakakapa mo siya, pwede mo siyang ipahid sa morning and then sa evening bago matulog. Ang ganda kasi minsan viral din yun na iniwasan natin. And kailangan mo ma-check, baka kailangan namang gupitin na o parang gumupit lang ng pao. Yun, pwede. Gupitin do kayo. Baka gupitin mo. Kailangan i-check na isang surgeon or isang urologist or isang specialista na makakatanong sa Richard. Pero kung liliit naturally sa virgin coconut oil, you try it dire-diretso. Thank you so much, Doc Bunny. Doc, sa mga gusto pong magpatingin, magkumonsulta, saan po ba sila pwedeng pumuntang clinics? Maraming salamat sa lahat. So, of course, syempre, nagpapasalamat ako sa Doc Bunny ni, kitchen. Ayan, sa gawa ng account. So, naipopost ko na po ito. Ayan, putol-putol nga lang kasi ako lang po nagbibideo minsan sa gabi. Ayan, and then of course, maraming salamat. And then, syempre, para po sa mga recipe, pwede kayong pumunta ron or sa mga Doc Bunny Nature's Link na FB page or kung gusto niya diretso, yung akin po FB page na Eleuterio Bernardo, ayan, pwede po para sa mga schedules, yung po mga clinics hours sa Shaw Boulevard, sa Mandaluyong, and then of course sa Imus Cavite and Gumaca, Quezon. By the way, gusto ko po i-remind lahat ng mga kapatid natin, iba nakakalimot kasi every Sunday po, meron po akong free clinic para sa inyo. Okay. So, free consultation po yan. Samantalahin nyo every Sunday kasi yung iba po may mga trabaho. You can come in groups just like nung nakaraan, group po ng mga nagtatrabaho sa ating mga volunteer. So, pwede pong gano'n. Every Sunday po yan. Dito po sa Shaw Boulevard yun. Ayan, and then the rest, regular clinics po. And then, of course, abangan niyo po kami nasa Butuan. Ayan, magbabiyahe po ulit kami para po sa isang medical missions. Abangan niyo po kami. And then, of course, gusto kong magpasalamat syempre doon sa lokal ng Baguio
Wow, nag-Baguio si Doc. Oo, marami pong salamat sa pagtanggap niyo po sa amin. Wow. And then of course, syempre, tawag dito, yung mga worker, tinimingan namin meron silang event ng mga mothers. Ayan, maraming salamat po sa accommodation. And then, loobin, magkita-kita po tayo, nag-i-invite sila sa isang event. Hindi lang po ako napapadala. Lagi po ako sa Visayas and Mindanao. Ayan, and then of course, gusto ko rin po magpasalamat syempre dun sa dahil nung papunta kami sa Baguio, nagkaroon po kami ng isang incident, emergency case po sa incident. Kasama namin na nagkaroon po ng massive heart attack. Nagpapasalamat kami. Ito personally, gusto ko po magpasalamat sa Victory Liner, of course, siyempre sa yung 2088, kay Ray na konduktor na talaga namang tumulong sa amin. Of course, yung po mga walang mukhang kapatid natin, na mga kasama na mga kababayan natin na tumulong habang kami tumatakbo. Meron pong 2 nurses, isang paramedics, and then yung sila po yung tumulong na para po kami makapunta sa pinakamalapit na ospital. Kahit pinasok po nila yung maliit na kalye sa Santa Rita, sa Bulacan, yung pinakamalapit sa exit, hanggang sa nadala po namin sa isang pinakamalapit na ospital sa Plaridel. Of course, maraming salamat sa mga medical team kila Dr. Robles para po sa tulong. Hindi man po pinalad si Tita Aida na mabuhay, pero of course, nabigyan po siya ng napagandang lunas sa loob ng 2 araw. So, nagbakasyon man kami, pero all along the way. Pero, ang maganda nun kasi nakausap niya yung anak niya on video, walang indication. So, kaya ingat din po kayo. Minsan kasi yung sakit sa puso, kahit wala kayong sakit, yung tuwa, sobrang tuwa. Ang alam ko, nagkaroon po siya ng abdominal aneurysm. Kasi yung po, kaya iniingatan natin kumain kayo ng marami sa gabi. So, late nang kumakain. So, kahit wala po. So, doon nagkaroon siya abdominal. Kasi nung in-NGT na namin siya, lumabas talaga yung maraming tugo. So, that means abdominal. And then, plus yung excitement niya na nakausap yung anak niya. Tapos pangarap niya po yung makapag-Baguio. Kaya kasama namin siya. So maraming salamat po sa inyo ng mga Good Samaritan na tumulong para po sa pagkakataon. Of course, syempre yung ating mga rescue team na umalalay, mantabay po sa amin na natawagan ko. Maraming salamat po sa Diyos. Ayan. Salamat. And thank you so much po, Doc Bonnie Bernal. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik ang... Nagbabalik ang GMK News. Inanunsyo ng White House na sumang-ayon ng Israel na bigyan ng 4-hour daily humanitarian pauses ang kanilang opensiba laban sa Hamas upang matulungan ang mga sibilyan sa Northern Gaza. Mula sa Edmonton, Canada, may balita sa Noel Poliarco live. Noel, anong oras ang mga sakop niyang pagtigil sa opensiba ng Israeli forces at yan ba i-aanunsyo nila para sa kaalaman ng mga sibilyan? Good morning Kuya at good morning Nel. Hindi dinetalya kung anong oras eksakto papatak yung isasagawang humanitarian pause. Subalit sinabi ni US National Security Council spokesman John Kirby na ngayong araw inaasahan na i-anunsyo ang humanitarian pauses na ito upang mabigyan ng tulong ang mga nasa Gaza. Kalinsabay din ito ay sinabi ng mga opisyal na i-anunsyo ito ng Israelis. 3 oras Nel bago ang 4-hour window upang mabigyan na ang mga civilian ng sapat na panahon. Layunin din itong mabigyan ng pagkakataon na lumikas ang mga residente sa Gaza sa kasalukuyang kaguluhan sa lungsod ayon sa Biden administration. Una nang nanawagan si US Secretary of State Antony Blinken patungkol sa pagpapaigting ng humanitarian conditions sa Gaza para na rin sa kalagayan ng Palestinian civilians at sa kapayapaan. Samantala, sinang-ayunan din ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang humanitarian pauses upang mabigyan ng tulong ang mga Palestinian civilians kalinsabay ng pagsasabing dapat agad na pakawalan ng Hamas ang lahat ng hawak nilang hostages. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang paglikas ng ilang mga Canadians na nasa Gaza patungong Egypt. Ngunit ito isanara ayon sa US State Department dahil sa seguridad sa lungsod. Halos 40 Canadians, permanent resident at family members ang naiulat na aprobadong lumikas sa Gaza Strip. At yan muna ang latest, balik sa iyo, Nel.
Maraming salamat, Noel Polyarco mula sa Edmonton, Canada. Makakaapekto ang amihan o northeast monsoon sa Batanes at Babuyan Islands, pero ayon sa Pag-asa, magdadala lamang ito ng mahihinang mga pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao ay apektado naman ng easterlies o ng hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko. Magdudulot ito ng mga pag-uulap at bigla ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Babala ng Pag-asa, posibleng magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Simula ngayong araw ay mapakikinggan na sa lahat ng digital music platform ang newest single ng Davaoeña singer-songwriter na si Peniel sa pamamagitan ng KDR Music House. Isang musical treat ang hatid sa atin ni Peniel kung saan live niya tayong haharanahin sa kanyang bagong awiting untitled Mamayang Gabi. Narito ang report ni Gladys Toabi. Umiikot sa pagiging bukas sa kahinaan, takot at kabiguan. Maipakita ang totoong sarili na walang anumang pagpapanggap. Ito ang mensahe sa pinakabagong single ng Davaoeña singer-songwriter na si Peniel na pinamagatang Untitled. The message of the song is pretty much in summary, a person trying to find peace with their vulnerability or find strength in vulnerability because they've spent a lot of time not being as vulnerable, and for the first time they're like struck with the opportunity to be and they don't know how to act. At ngayong araw, mapakikinggan na sa lahat ng digital music platform ang awiting ito sa ilalim ng KDR Music House. Ayon kay Peniel, iniaalay niya ang awiting ito sa mga taong madalas ay pinipiling ilayo ang sarili mula sa maraming bagay. Ngayong opisyal na ang song release ni Peniel, isang musical treat ang kanyang hatid sa kanyang mga tagahanga. Live na live niya tayong haharanahin sa kanyang newest single at magkakaroon ito ng live stream sa official Facebook page at YouTube channel ng KDR Music House. Bukod sa awiting ito, ano pa nga ba ang dapat abangan kay Peniel? Ayon sa singer-songwriter, sa susunod na taon ay asahan ang ilalabas niyang 7-track debut EP sa ilalim pa rin ng KDR Music House. Lubos naman ang pasasalamat ni Peniel sa Natura Music Publishing Company dahil sa pagbibigay sa kanya ng malawak na oportunidad. Dahil mas nagbigay ito ng inspirasyon sa kanya to keep going. It's been very great because I've been given the freedom and the go signal to express how I want to express, and that's rare, and I find gratitude in that rarity and the acknowledgement of that rarity within this company and within this, this company of people. Gladys Tumabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Ian at Tini. Thank you, Kat, Nel, and Celine! Ito na mga kasambahay, sabi nga nila, action speaks louder than words. Mas maganda kung maipadadama mo kung ano ang nararamdaman mo sa isang tao kaysa sabihin lamang ito. Kaya naman, tinanong ng ating production team ang ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila na ipadarama sa kanilang mga mahal sa buhay ang pagmamahal nila. Panoorin natin ang kanilang viewpoint.
Simple lang po. Pagsabi lang po ng I love you is sapat na po para maparamdam natin na mahal po natin ang ating mga mahal sa buhay. To visit her more often. Papasyalan ko siya hanggat maaari, hanggat makakaya ko. My father passed away, 87 years old. Ang mother ko naman is 85. So gusto ko ay maalala ng mother ko na makita ko ngit-ngit sa kanyang buhay. Nag-abroad ako, nagsakripisyo ako para sa kanila. Umuwi ako dito pa sa Pilipinas para makasama ko ang pamilya ko dahil kailangan nila ako. Doon ko lang maipaparamdam na gaano ko sila kamahal. I'm showing their work sa sarili ko. Inaalagaan ko po sila. Pinapakita ko po talaga sa kanila na may nagmamahal po sa kanila. Yung hindi po sila nag-iisa. Simple lang. Sabihin ko lang na mag-ingat kayo palagi dyan. Sabihin mo lahat ng best mo. Alagaan mo sila, iingatan mo. Siyempre pamilya mo yun eh. Kailangan mo lang sila kasama mo habang buhay. Kaya lahat gagawin mo at pamilya mo. Dapat yung mga sinasabi natin pag nag-I love you tayo sa isang tao, may kasama na gawa, hindi puro salita lang. Pakita natin sa actions natin na mahal talaga natin siya. Nagmamatch yung salita at saka gawa, di ba? Pero dito na tayo sa ating Cook It Right, mga kasangbahay. Merong kani-kaniyang holiday celebration at ang iba't ibang bansa. Sa South Korea, ipinagdiriwang nila ang Chuseok o Korean Thanksgiving Day. At isa sa mga traditional na kinakain tuwing Chuseok ay ang kalbichim o braised beef short ribs. At ang recipe na yan ang ituturo sa atin ni Nanay Lucing dito sa ating Cook It Right. Annyeonghaseyo! Good morning, Kuya! Good morning, kasambahay! Nay Lucing, ano po ba ang lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay kalbichim dito sa Cook It Right! Ang kalbichim o braised short ribs ay traditionally kinakain tuwing araw ng Chuseok or Thanksgiving ng mga Koreans. And dahil isa ang short ribs sa expensive cuts ng beef dito sa South Korea, tinuturing ito bilang high-class dish. Take note mga kasambahay, habang inihahanda natin ang iba pang mga ingredients ay pakuluan na natin ang short ribs. Then pagkatapos pakuluan, rinse with cold water. Ayun. Nay Lucing, paano po ba pagsisimula ng pagluluto ng ating kalbichim? Una, ilagay natin ang short ribs. Pagkatapos ay ang kalbichim sauce, bawang, luya, at ang pinagbabara ng mushroom, and boil for 20 minutes. Alam nyo ba na pwede din gumamit ng pork? Ang tawag dito ay tweji kalchim at chicken or chimdak. Ayan, kumukulo na siya. Nag-blend na yung sauce sa meat. So paminta, carrots, radish, mushroom, chestnut, and onion. Set the fire to medium and cook for another 20 or 30 minutes. Ito, kung napansin nyo, naglagay pa kami ng ingredients na dates, yung dry dates. Naglagay po tayo ng or dates. Ano po ba ang kahalagaan ng dates sa ating dish ngayon? Ito, nagbibigay din siya ng sweetness at saka yung nagbibigay din siya ng aroma doon sa kalbichim. Tikman na natin. Shoutout po muna sa ating South Korea production team kina Patrick Perena, Lucena Mariano, Roger Pelayo, Aljon Dolormente, Ronnie Dagdag, Russell Aina Katakutan, William Katakutan at kay Melanie Bondo. Wow. Ito ay very special, I think, talaga dahil syempre sa kanila, Thanksgiving nila ito. At saka,
ang mahal ng beef sa kanila. Kasi naalala ko nung nagluto kasi ako, nung nasa Korea ako, nagluto ako ng pad krapao. Ground beef lang yun. Which is pag dito, pag bumibili ako 1 kilo, around 350, 400, mahal na yun. Doon, 26,000 won ang 1 kilo. Ano pa yun Australian meat na beef. Kasi mas mahal ang Korean beef sa kanila. So, nung kinonvert ko sa 26,000 won as 1,000 pesos, mahal ang beef sa kanila. Kaya talaga very special ito. Wow. Ang sarap. Sama na namin ating mga anchors. Hello? Mahilig ba kayo sa mga beef na lutuin? Gusto ko yung parang hindi siya ano sasabihin. Kailangan may prompt me. Mahilig naman. Mahilig naman. Di ba Pero konti na. may rayuma ka ba? Ay, grabe ka. Parang usapang edad na raw. 28 na. Lalayasan na tayo niyan. Baka tayo makasok na tayo. Hindi ako ngayon. Ay, ganun talaga kapag nagkakaedad na. Nagkakaroon na ng mga... So, meron. Konti lang. Kalala ko sinabi ni Doc Bonnie yung mga SK daw. Ano, SK na unang kabataan. Kulay din. Papamis kasi si Kuya Nel sa atin. Mga kabataan namin, di naman uso cellphone noon. Oo, kaya kaka-cellphone yan. Greetings na raw. We would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliu Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Naka na babatiin? Siyempre, my wife. Good morning. Good morning. Sige, we would like to thank Lindison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning po sa aking Mommy and Daddy. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Sigurado may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. At binabati ko rin ang aking tito at aking pinsan si Trisha at saka si Tito Macho ng happy birthday sa inyo pong dalawa. At syempre part 2 po ng mga kapatid muna, no? Kay Sis Sally Joven, hello po. Good morning po sa inyo at sa ating MCJ Soccer Production Team. Kay Brad Kaiser, Brad Lordan, Brad Johnry, Brad Gideon, Brad Melvin at sa mga Baskin sponsors po. Kay Brother Eric Sombrero, kay Brad Laddie, kay Brad Michael, sa mga choir at TK po, kay Brad Kerr, kay Sis Jam, at kay Brother Montero. Salamat po sa Diyos sa magandang portrait. Next time na po yung part 3. Thank you po, Dr. J and Dr. Sheila Racasara of Phases and Curves. Visit their clinic located at 204 Victoria Plaza Building, Green Hills, San Juan City. You can also contact them at 02-872-28405 or at 0917-533-2237. Great skin doesn't happen by chance. It happens by effort, consistency, and appointment. Book now at Phases and Curves. And we would also like to thank Clarice Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clarice Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clarice Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. Sa mga gusto naman po umara, now is the perfect time to invest on your skin. Come and visit our aesthetic clinic at number 8090 Mug Avenue, Diliman, Quezon City. You may book an appointment with their Facebook and Instagram account at Our Aesthetics or contact them at 0945-612-0007. Thank you, Ms. Angeles Alas, Dr. Eliza Sanchez, and the rest of our family. Our Aesthetic Clinic, the home of timeless beauty elite. Good morning sa aking nanay at kay Mamsi. Hello, Mamsi!
Good morning din and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardulaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. To all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue Corner, Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except sa holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcancer.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Good morning then and enjoy kay Mr. and Mrs. Alvina kung nasan man kayo ngayon. Hello po. Wow. Ano man po, greetings and good morning sa Miranda Restriction family, Victorina family, and of course sa Marcos sa Cepeda family. And good morning din kay Julian Marcos sa pamangkin kong si Goku and kay Mami Virgie. And of course, thank you Royal Aesthetics, your go-to clinic for premium quality and affordable aesthetic services and beauty products. Their services include face and body contouring, facials, slimming, hair removal, surgical and non-surgical enhancements. You may visit their clinics in Parañaque, Bacoor, Cavite, SM North, Las Piñas, Imus, Baliwag, and Kuala Lumpur, Malaysia. You may check their website at www.royalaesthetics.ph to book an appointment today. Thank you, Ms. Arlene Damot, CEO of Royal Aesthetics, where beauty meets quality and affordability. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong umaga. See you again next week, God willing, at sabay-sabay tayong bumati ng isang Good Morning!